Via Crucis sa St. Hilary sa Calm, isang paglalakbay ng pananampalataya. Sa gitna ng katahimikan ng kabundukan ng St. Hilary sa Calm, taon-taon ay ginaganap ang isang makapangyarihang tradisyon tuwing Biyernes Santo, ang Via Crucis. Mula sa lungsod ng Barcelona, 2 bus ang bumiyahe dala ang mga deboto, ang grupo ng CFC Barcelona at ang grupong Kudyapi. Hindi lamang ito isang simpleng lakbay. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya, sakripisyo at pagninilay. Habang tinatahak ng bus ang daan patungo sa lalawigan ng Girona, unti-unting napapalitan ang ingay ng lungsod ng katahimikan ng kalikasan. Sa loob ng sasakyan, maririnig ang mahihinang usapan, mga ngiti at mga panalangin, tila paghahanda sa isang banal na karanasan. Pagdating sa St. Hilary sa Calm, agad na bumungad ang kakaibang atmosfera, ang malamig na hangin, ang liwanag ng mga kandila, at ang dami ng taong nagtipon ay nagbigay ng pakiramdam ng isang makasaysayang pangyayari. Eksaktong 9:00 ng gabi, nagsimula ang Via Crucis. Sa unang bahagi ng programa, isang taimtim na panalangin ang isinagawa. Tahimik ang lahat, tila nakikiisa sa bigat ng mga susunod na mangyayari, at dito nagsimula ang pagsasadula ng paghihirap ni Hesukristo. Sa unang istasyon, makikita si Jesus na hinatulan, isang eksenang puno ng galit at kawalang katarungan. Sinundan ito ng ikalawang istasyon, kung saan ipinapasa niya ang krus, isang simbolo ng bigat ng kasalanan ng sangkatauhan. Habang nagpapatuloy ang bawat istasyon, lalong lumalalim ang emosyon ng mga nanonood. Makikita ang kanyang pagbagsak sa ilalim ng bigat ng krus, ang pagtulong ni Simon ng Cyrene at ang pagpunas ni Veronica sa kanyang mukha. Ang bawat eksena ay hindi lamang basta pag-arte, ito ay tila isang buhay na kwento ng sakripisyo at pagmamahal. May mga umiiyak, may mga nakapikit sa pagdarasal, at may mga tahimik na nakamasid, pinagninilayan ang kahulugan ng bawat tagpo. Bandang 11:30 ng gabi, narating ang pinakamabigat na bahagi ng Via Crucis, ang pagpapako sa krus. Sa eksenang ito, tila tumigil ang oras, at sa sandaling siya ay pumanaw, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ito ay hindi lamang eksena, ito ay isang paalala kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, isinunod ang paglilibing, ang ika-apreso na istasyon. Dito mararamdaman ang lungkot, ngunit may kasamang pag-asa. At bandang 1:30 ng madaling araw, tuluyang natapos ang Via Crucis. Isang mahaba ngunit makabuluhang gabi ang nagdaan. Matapos ang programa, agad na naghanda ang aming grupo sa pag-uwi. Tahimik ang lahat habang sumasakay sa bus. Ang dating masiglang usapan ay napalitan ng katahimikan. Tila bawat isa ay may sariling pagninilay. Bandang 2:30 ng madaling araw, nakarating kami sa Barcelona. Isang paglalakbay ang natapos, ngunit isang karanasan ang mananatili. Ang Via Crucis sa St. Hilary sa Calm ay isang buhay na paalala ng sakripisyo, pananampalataya at pagmamahal. At sa bawat taong nakasaksi nito, may isang bagay na dala pauwi, isang mas malalim na pag-unawa at isang pusong mas malapit sa Diyos.